Asa magagikan nga sa bilang? Magikan sa ko, ma'am. City Prosecutor Office. Kinsa man? Ito nagpadala na. Ano po gani? Ang City Prosecutor Office. Isa yung pangalan? Ikuan, ang tagpadadhan ni ma'am, si Gordito sa Pisas. Oo, ang nagpadala kinsa man? Hindi kasi yung City Prosecutor Office na rin ni ma'am. Tupag si Bali, tupag, mukhaon ni Fiskal, yung right, Bali. Kung kang pinapilapit na niya ma'am. Ang ako gusto mahibawan kung kinsa ang nagpadalaan na prosecutor. Kadaghan man na Si sila Kuan ma'am, si Isa. Attorney Lindel Alvarado. Attorney Lindel Alvarado. Oo. Ang ikuan ni dili kami magdawat ana. Adi ka mo dawat. Dili. Balik na lang. Walay amo dawatot balik sa sila. Sige. Salamat ma'am. Salamat, salamat. Mga kaigsunan mo na ni ato nakita karon aktual na pagserbe ng search warrant sa mga operatiba ng kapulisan diri sa kampo ni Dato Adlaw ug ni Bae Lourdes Infante diri sa Federal Tribal Government of the Philippines. Mao na kini ang aktual mga kasama ang paglusob sa ato ang mga kapulisan o gipahapa tanan ang mga anaa sa sulod. Mao ni atong mga nakita kuman mga kaidol. Kalmala para Bayaw, talikod lang sila. Talikod lang. Bayaw, tumalikod ka lang. Dito! Likod. Iba! Ang maiwan dito, security, para hindi magkagulo. Para ning diri sa sulod, bata ra ni. Bata ra. Ug ako. Dili. That is justice. Ma'am, dili. Relax, madam. Dili lagi. Relax. Ma'am, dili. Relax. Dili. Wala ka sala dito. Tapos, dadalhin niyo ang anak namin sa DSWD? Ang sinang yan.
namin ay mga witness ito, ay electric dyan, dyan. Wala pa pala na sa inyo ha? Ito, palina ka pa. Palina ka pa. Servant lang kayo! Mayos kayo! Ginagamit nyo na sa... Ang posisyon nyo sa police power! Ginagamit nyo! Ginagamit nyo! Yan si Dato Adlaw. Mismo magulang nyo humingi ng hustisya! Na namatay! Na kayo po! Tanano, kamo alang sa kasayuran ninyong tanan, ikakop kamo sa salaod sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini ni acting presiding judge Judge Chua. So kamong tanan aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug kagalingon ninyong abogado, kung aduna sa buhay katungod nga kung wala mo, dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno mo'y muhatag diha kaninyo. Nasabtan ba ninyo ang tanan ninyong mga katungod? Pastor, nasabtan ba ninyo? Inyo kining mga katungod? Daghang kayo sundang nila. Basi pwede makayot ay sa kapok. Gamhan. Habol man lang isa siguro. Ay? Patay. Ni, kapatay titanos. Mupatay titanos to. Basahan, basahan. Naghanap sundang oh. Nadakot na si Dato Adlaw ug si Bae, Lourdes Infante. Latraka. Kasama mga ngayon. Ako kay naamong warrant of arrest for occupation of authority under Article 176 RPC. Kunya ikaw, Madam Bay Lourdes, naabot ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, ato na mo, makahibalong ato na kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag, mahimong gamiton pabor o bako kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw ato na katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado o kung di ka makasara sa pagbayad, ang ganahanan mo katag ni ini nga libre para motabang kanimo. Na kasabot pa tanan. Mutabang? Gidakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? Sige ma'am. Kaya mo abogado. Sige, preso kami ninyo. Inconsistent ang lahat ng batas. Bigyan nyo kami ng abogado para madesisyonan nyo, mag-serto kayo. No more excuses po. Tandaan nyo to. Jabo, nito ka ng kaldero. Sayang. Jabo. Ikaw, utang ina mo ko, Dylan. Utang ina mo ka. May jabo. May suyod siguro ba sing lakili? Ako kayo sa pagdako ng amo mo ito rin. Hindi nyo magawa, legalite. Due process. Sira ulo. Mga madam, good morning. Basahan mga ngayan. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Una ikaw, Madam Bay Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalong aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Na kasabot ba tanan? Mutabang? Gidakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O, sige ma'am. Kaya mo abogado.
Okay, ato nga may nabi si Senator Pangkad, sir. Dato Adlaw po, Dato Dato Adlaw. Adlaw. Kasama yung katuyuan ni sir na niamang kamo diri sa among lugar diri sa siyudad ng Surigao. Katuyuan? Oo. Ancestralan man eh. Oh. Oo. Kaming tribo ang rightful owner sa Ancestralan. Kay mauni ang atong Federal Tribal Government of the Philippines Indigenous Peoples Embassy sa Custom and Tradition. So ang bali ang nakuan ini mga mulupyo din sa ato sa Surigao del Norte, Surigao City. Bali nahimo ra noon ini sila ng mga squatters o ano ba? Dili squatter. Aw naman. Dili squatter. Kaya na nagiyan ini mang kuan man kaha. Bali ini ancestral Ancestralan. oh, Para ma-address ang atong kaangayan, kalinaw ug kaluwasan sa Ancestralan. Kay wala pang Republic of the Philippines, ang mga dato bain na ang decision makers sa Ancestralan para sa kalinaw ug kaangayan. So bali jo katagasunod na batas ini. Yes, batas sa Dios. Republic Act 8371, April Law of 1997, Divine Customary Law, since time immemorial, na anbirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para ma-address ang atong kaluwasan material and spiritual. So Gobyerno sa tribo. So gay na sir, natugang ang mga tao, labi nato na mga negosyante. Sana na may nahitabo dito sa kuan muraga tag-hold mo dito sa checkpoint. Opo. Oh. Tag-hold mo dito sa checkpoint kay lagi na Nakiksulti ang hipi, nakiksulti ang hipi. so gitugtan mo. O siyempre, wala may jurisdiction ang pulis sa Ancestralan. Mag-assist lang sila. Tapos an kuan unsa may nakugang man sa mga tao diri kay gumikan kalagi diyan ng mga dagko ng mga tindahan na padlakan daw. Pero nakita sab nako na tinuod sab. Pero kay ngano man na napadlakan man ni sila. Napadlakan sila tungod kay wala sila mo-comply sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Nga gi-inform sila tulo ka bisis para mo-comply sila sa legal sa under management sa federal sa rightful owner sa Ancestralan. So karon kay wala man sila mo-comply sa tulo ka bisis, nahimo namo ang pagpamadlak. So adisir ka mo na madlak sir diay mga taglawong pa warning or nagpadala ba ka mo ng pahibalo sa ila? Katong endorsement leader to inform sa ila tulo ka bisis. Tulo ka bisis? Opo. So sa tulo ka bisis why election? Wala. Why ila taga-kuan sa inyo? Reply man lamang? Wala. So amo daw na tagimo ni John na singudan nini na kuan padlak. Yes po. So hamok pa ba ng mga establishmento diri sa Surigao na ano ni yung plano na ijo padlakan? Mamahimong dagan-dagan pagyod kung dili sila mo comply sa pre-prior and informed consent o LOC, Land Occupancy Certificate, under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Pero kung musunod sila sa pamalaod sa Dios, comply sila sa legal under management sa federal, mamahimong wala na atong pagkapadlakan kay may comply naman para sa kangay. So about sir sa atong mga kuan inin pamalaod sa panggobyerno, no bali no respeto gyapon mo. Natural. Nirespeto na daan kita sulod sa 50 ka tuig. Ang atong pagrespeto sa civil government. So karon kay tapos naman ang ila 50 years under 01-4 Protocol 7160, so ato na ang administrasyon, Rizal administrasyon. So mao nang ato na ang desisyon, mag-assist na lang sila nato. Unang ang atong gipangayo diri nga mo respeto sab sila kanato kay nagrespeto man sila kita sa ila sulod sa 50 ka tuig unsa ila mga mandatory, misunod kita. So karon kay ato ng panahon, kita na usabang dapat respetuhon nila kay atong kita lais batas sa Dios. So mga pila pa kamo ka adlaw sir diri anijo bali mission. Dili kung pila ka adlaw ni ami din ni permanente kay embassy ni. Gobyerno man ni sa tribo. Kana sila mga empleyado lang sa gobyerno, mag-assist sa matuod nga panggobyerno. Kaya ang ilang balaod inconsistent to Republic Act 8371, April Law of 1997 na supersede na repealed na sa batas sa Divine Customary Law. So bali ang ato pamalaod kuman sa panggobyerno bali
O man adto bali ang kuan ra lamang adto, bali dili masunod bali ang mga kuan pamalaod nato sa panggobyerno gayud. Di makasis sila makasis. Makasis Kaya sila. mao man ay nakasaad sa Philippines Constitution. Oh. Na any branches of civil government will only assist, protect, promote the rights of indigenous cultural communities, indigenous peoples. Makasis sila, dili sila pwede mo intervene. Kaya na illegal intervention sila sa jurisdiction sa ancestral land by law, corporate law versus divine customary law. So, lapses sa IPRA is a criminal, unimpeachable, perpetual disqualification to any government position, president down to barangay. Sa abogado, disbarment for ignorance of the law excuses no one if no one is above the law. Sir, ang Walay piyansa. ayo tagapadlakan na mga establishmento murag nag-abri bang mangyapon. Ilan na ng problema basta natapos na ang among trabaho. Kay dili na kami ang ilang kalaban, ang balaod na. Balaod sa hangin, tubig, lupa o kalayo nga naa nato individual. Ang hangin atong ginhawa, tubig nang tubig atong lawas, lupa nagikanta sa lupa, nag-apak ta sa lupa, kalayo kainit sa atong lawas ug atong gigamit para sa atong pagkaon. Mao nang nagdala sa balaod. Kung magpadayon ang tao sa pagkinabuhi sa injustices, ang resulta is spiritual arrest. Mamatay siya, lamunon siya ng lupa. Sir, pag oras na mag-file sila ng kaso batok sa ijo kay ilagi ijo gipadlakan an ila establishmento laya sila maka-operate na sakto sa ila oras o may ijo mga action ini. Mas maayo kung mo-file sila ng kaso para ilang mapamatudan nga wala sila'y rights sa ancestral land. Illegal sila nga nagbarog sila negosyo, wala sila'y legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa rightful owner sa ancestral land. So kung singdan jaon kay tagpadlakan nijo tapos sila tagabrihan jo sa plano na mo file sa kamo ng kaso sa ila. Oh, may kaso sila. So may i-file nijo na kaso sa ila. Trespassing sa ancestral land. Pati ang police intervention, illegal intervention. Kay dili pag-assist ang ilang katuyuan. Nag-discriminate sila kay butang tag barricade para dugang pag-inform sa mga tao, ila mang ikuha. So, nakita nato karon na ang atong mga kapulisan himong rebelde sa kaugalingon natong nasod. Kaya imbis nga kalinaw ang atong katuyuan, gilantad natong balaod si Diyos ilang gikuha para dili ibaluan sa mga katawan. Illegal ang ilang activities karon kay wala sila comply sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines sa rightful owner sa ancestral land. Kuan na lang sir, ini na mensahe na lang sa tanan mga Surigao nun kay para may bayusan sila. Opo. Ano? So ang akong mensahe sa tanan mga Surigao sa dinis Surigao ug ang tudna sa tibok Pilipinas ug dili lang tibok Pilipinas, tibuok kalibutan na sundo nato ang Dios nun nga pamalaod diin mao ang Republic Act 8371 April Law of 1997 Divine Customary Law. Since time immemorial na andito sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para nga ma-address ang atong kaluwasan material at spiritual na makabot nato ang kalinaw panaghiusa ug matuod nga kausaban sa atong nasod Pilipinas tungod kay ato kining giri-implement to continue kay ang presidente walay katungod sa pag-implement, pag-assist lamang mo ning atong implement para ma-assist kita sa national to local. Daghang salamat. God is justice. Thank you.